Ngayong araw din po ito ay itong Gulpi di Gulat, The Big Joke Trillanes. Sinabayan po niya ang grupo ng Akbayan ng mga hilaw na komunista. Sila Boy Ngiwi, no? Kilala niyo na si Boy Ngiwi? Sa Si sobrang Sentanya, pagmumura yung niya at magnanakaw pagagamit na niya, Sentanya. disindan niya. Tumanggap pala yan ma'am sa kwana, sa panunuhol sa impeachment complaint. Kurakot din ang tarantado niya. Hmm. At sila ngayon ay magko-contemplate na magsampa ng impeachment complaint laban sa mga hukom ng maestrado o mga maestrado sa hukuman ng Korte Suprema for dictating and imposing unconstitutional decision against Congress. At ito daw ay para ipakita na there is no such thing as kung Supreme Court ka, hindi ka pwedeng sitahin at disiplinahin. Sabi ni Trillanes at nila Sendanya, Ma'am Lorraine. It's really, I don't know, maybe amusing, no? It's amusing to me that supposedly legislators don't even know yung pinaka-basic, that the Supreme Court is the last word in the interpretation of the law. And after Tama. that, you guys will all shut the fuck up, di ba? Pero hindi, something as basic as that, hindi alam, di ba? Or alam nila pero wala silang pakialam, 'di ba? So Pwede. nagko-court talaga sila ng again, again it's really sickening this Congress, no. Ito talagang Congress na ito. Dahil sa kanila talaga gusto mo talaga isarado ang Congress. Marami ako naririnig nakakatawa, gusto nilang Ako rin, pasabugin, gusto ko gusto na yun, nila, ma'am eh. 'di ba? 'Di ba, Pag no? parliament Parang na tayo, tapos no? idadurugin na yan. Oo, talagang yun naman yung kagandahan. Yun yung kagandahan nakikita ko. From nyari, as a doctor, no, metaphorically speaking, parang nilalabas lang natin yung mga nana ngayon, no. Yeah. Saan naglalabasan yung mga nana? Yan si Jude Asilio, 'di ba mukhang nana? 'Di ba si Trillanes mukhang nana, 'di ba? 'Di ba? So ito mga nana na naglalabasan para maghilom tayo. At least nakikita natin, kita natin hindi katulad noon na tago, no. So imagine ang ganda-ganda ng ruling ng Supreme Court, no, na Ganda. Binasa ko nga, ma'am, yung ganda, dispositive portion, yung summary. Ganda. ganda, grabe, sobrang Oo. ganda siya talaga. So, tama naman din yung sinasabi yung Zamora ba yun? Yung anak ng korap din na hindi naman, at saka ni Laila de Lima na Dahil Dilima. hindi naman sinabing ng Supreme Court na inosente si Inday Sara. Totoo, hindi niya Oh. sinasabi yon, di ba? Pero yung buong ruling na yon, talagang kinastigo kayo. Yeah. Kinastigo tayo, ginamit ninyo ang poder, ginamit ninyo over yung abuse, no? As a political weapon, binababoy ninyo ang democratic processes, Well. etc. Diba? So, ang And ma'am, hindi napakaganda. kailangan pumunta sa merit of the case. Kung Yeah. ang proseso ay baluktot, ang intensyon ay baluktot, hindi mo na Mm. kailangan pag-usapan ang merit or purpose. Yeah. Yeah. Sapagkat ang layunin mo ay baluktot, ang iyong pamamaraan ay baluktot, ibig sabihin sinita ka ng Korte Suprema, ayusin mo. If you want pananagutan or accountability, then do it properly with accountability itself in the process. Otherwise, ang inyong ginagawa ay hindi para sa accountability, kundi paninira at pag-atake sa Mm. politika na kung gusto niyong talunin ang kalaban niyo sa politika, do not weaponize the mechanisms of impeachment and abuse the authority provided by the Constitution to such mechanism. And and sa akin it's very comforting, no? Very comforting to hear the Supreme Court write all of that and say all of that, given that we have a government like yung pagsimula natin, the NBI, no, lahat yan na Wow. ginamit yung Kongreso, nakita natin ginagamit para pagtakpan si Marcos at saktan tayo, 'di ba? Tanggalin ang ating yung mga karapatan natin, Bill of Rights na natin mismo yan, no? Yeah. Dapat sagrado yan, hindi ginagalaw. So, pero lahat sila, ang gobyerno, umaandar ngayon. Yan sila, Omet Browner, nagtatakip sa isang magnanakaw, isang mandarambong, no? Sila ni Gigo Chudoro. Isang drug addict, yan sila Gibo Chodoro, no? Yung mga yan. No, so, kahit si Lucas Bersamin, no? Kahit na natanggal yan, Oo. mga nagtakip yung mga yan, sila Amena Kami Pangandaman. na pangandaman. Yeah, so lahat yan. So, and to have the Supreme Court, the highest court in the land, no, speak out like that and defend our democratic processes. Yeah. May pag-asa talaga Pilipinas, no? So, Agreed. talagang last bastion of democracy siya, no? Tatlo naman ang na-rule sa kanila. Yung sa PhilHealth, black eye din yun. It was a criminal act, sabi ng Supreme Court. Pero polite pang Korte Suprema, mama, hindi niya direkta sinabi with all indications,
kahit sinong lawyer ang tanungin, ma'am, it was technical malversation. Pagnanakaw ang ginawa nila Marcos at Ralph Recto dahil intended para sa mga kababayan nating pobre na may sakit, paramihin at palawakin ang beneficiary, kinuha mo para ilagay sa unprogrammed appropriation upang punduan ng flood control project. That is technical malversation, Ma'am Lorraine. Pero Yes. polite pa, no? Magalang pang Korte Suprema. Sabi lang ng Korte Suprema, that is not in accordance with law and that is not sanctioned by the constitutional power that you can do that, so you have to return that. Ganon lang mamang sinabi ng Korte Suprema. Pero kung i-interpret mo sabi ng lahat ng abogado, sinampal silang dalawa. Ang gobyerno mismo na huwag niyong nakawin ang hindi para sa inyo. Yan ay para sa taong bayan. And that is an impeachable offense, ma'am. But the Supreme Court cannot make an impeachment complaint. Kaya nga included sana yan doon sa tunay na impeachment complaint na hindi pinasok nang tumakas at nagtago si Garafil nang pumunta ng mga complainants doon, Ma'am Lorraine, sa kanyang office. No? Alam natin na, sabi mo nga, bago ito maging PCO secretary, taga-timpla to ng kape ni Marcos at ni Lisa Araneta, si Sheloy Garafil. So ganun po ka canine devotion, parang aso na taga-pagsunod ni Marcos at ni Lisa, itong si Garafil. No? At ma'am, speaking of the Supreme Court, sila din na nagsabi na itong impeachment ay hindi dapat binabastos at tinuturso upang ito ay gamitin at pilipitin ang kapangyarihan para sumunod sa gusto na nakaupo sa kapangyarihan. So, dalawang malalaking desisyon yan, Ma'am Lorraine. And mukhang ngayong taon, mabablock eye si Marcos. Dahil doon sa unprogrammed appropriations niya, ay dideklara na ito mga unconstitutional, ma'am. Kasi may ruling ito. You cannot make a budget with so much vague, indefinite, unclear items na pwedeng gawin upang mangurakot ka. Kay Marcos, ma'am, 1.7 trillion pesos from 2023 to 2025 hanggang ngayon ang kanyang unprogrammed total appropriations, all in violation of the Supreme Court ruling against lump sum budgeting or palusot na pagbabudget. And yet, Ma'am Lorraine, hindi ito na-include sa complaint niya, sa impeachment niya. Go ahead, Ma'am Lorraine. You know what, Eric, no? I think we're wrapping up already. I think that yung mga batas na yan, no? Yung natutunan ko dito kay Bangag, no? Even with PRRD, the laws are there to protect not just the people, no? But certainly they're there to protect the people and the country. Pero nandyan din yan para protektahan ng opisyal. Yes. Kasi ang kapangyarihan, nakakalasing yan, no? Well, hindi naman ako nalasing or si PRRD, hindi ko naman nakita. Pero siguro pag tumagal ka pa dyan, malalasing ka, no? Nobody is above all of that. Kaya nga maganda may batas kasi ang batas ang taga-renda sa'yo. Uy, abusado ka na, tumigil ka na, di ba? So, it protects everybody. And so for me to have heard from the mouths of officials of the Marcos administration when I talked to them and said, why are you doing this to Pastor? Or you, di ba, yung kay what's his name? Kay Diwata, di ba? Wala kang search warrant. And for him to have said na, wala naman yung search warrant na yan, di ba? So, isipin, hindi na malaga yun. Paano gan nakakangilabot, di ba? Sinasabi, kasi yun nga, yung batas nga talaga yung kung bakit kahit na ang gobyerno ay imperfect, mas maganda pa rin may gobyerno kesa wala. Kahit ngayon, no? Kesa gusto mo CPP. 'Di ba? Ang lalanod kasi ganun yung nangyari sa Syria, yung nung nawala na nag-alisan na yung gobyerno nilang korap, ang pumalit ay mga terorista, 'di ba? Sa Afghanistan ganun. Grabe, 'di ba? So at this point, okay pa tayo, pero dapat hindi tayo pumapayag, no? So sa madaling salita, kailangan talaga itong mga power hungry kasi sila, nakita mo naman uhaw na uhaw sila sa kapangyarihan at lasing na lasing sa kapangyarihan na parang feeling nila hindi na kami yung batas. So nakita natin ngayon na experience na naranasan natin, ganito pala yung impyerno na walang batas, 'di ba? Nakakatawa. At sila yung batas, 'di ba? Sila yung batas. NBI ang tagasabi, lagot ka din, Chase, dahil nilabas mo 'yan. Paano yung nagdodroga?
paano yung nagdodroga siya at nagbayad ng male prostitute, 'di ba? So lagi and then itong mga Eric, I really want to gusto kong upakan itong mga corrupt na mga vloggers na ito. Kasi Yeah, lagi sige, natin ma'am. pinag-uusapan yung mga corrupt na mga official. Natural, marami dyan talaga corrupt. Pero pwede kang humindi. Tapos there's even a video of me coming out na ako din nagbabayad. Oo, Ulul, kumakalat hindi yan, ako ma'am. yun. Pangit-pangit ng English niya, no? Hindi ako yun. Mm. Tapos, pero itong mga ito, no? Kasi naglabas ako ng post, no? Sinabi ko, nung nakita ko yung si Bongbong Marcos na nakikipaglaro sa aso, ang pumasok sa isip ko, putya baka pati yung aso, tinitira niya. Ayun talaga yung pumasok sa isip ko eh. Kasi napaka-perverted, di ba? Sobrang perverted talaga. Sobrang Bestiality yan, ma'am, ha? Perversion Yeah, yan. bestiality talaga, 'di ba? So, Oo. pumasok sa isip ko, bakit? Is it such a stretch with these drug addicts? Of course it's not, 'di ba? And then I was taken to task by some bloggers. Oh, And then they really? were saying it's animal abuse. Ha, what are you talking about? It was just nagbe-bend over backwards sila para protektahan ang isang drug addict na magnanakaw. So, alam mo, oo, corrupt talaga si Marcos, corrupt talaga si Lisa Marcos, mga magnanakaw yan. Pero kayong mga vloggers na nagpapabayad, kayo, mga corrupt din kayo. Wala kayong pinagkaiba sa kanila. Kahit yung mga journalist kuno, no, na binabayaran, sana nag-enjoy kayo sa France na binayad ni Martin Romualdez na ikinamatay ng maraming Pilipino. Sinamaw niyo pa yung mga anak ninyo. Pinakain niyo pa yung ninakaw ni Martin Romualdez sa mga anak ninyo. Correct. Talagang may bayad yan.